Payo tingali, Mr. Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Nami-miss niyo na ba siya? PRRD's funniest moments. Kumusta? Okay ako ngayon. Nagpakasal na kami. Sino yung polis? Ganyan? Hindi. Iba sino? Pakasal na kami ni Arne. So, eto na nga mga insan. Labi no, nakakamiss na talaga si Tatay Digong Duterte. Lalo na kapag siya nagsasalita siya, kung nagkakaroon siya ng privilege speech, kahit saan, tumalo siya sa mga event, tapos magsasalita siya dun sa mga maraming tao, hindi ka talaga mabuboring. Yung humors niya, yung galing ng manalita, at saka yung galing ng mag-twist ng ambience ba, na alam mo yung parang malungkot na or tensyonado na yung event, mapapasaya niya yung mga insan. So ito, yung ibabahagi ko sa inyo ngayon, ibahin naman natin, pabalik tanaw tayo sa mga nakakamiss dyan kay Tatay Digong Duterte. Ito, panoorin muna natin yung mga kwela at yung mga masasaya niyang mga moment na pinagagawa. Dahil ano galing niya talaga mga insan, hindi ka talaga mabuboard tsaan niya. So kaya nung time na Pangulo siya, pag nagsasalita siya, talagang nanonood talaga ako. Hindi lang dahil gusto ko makita kung paano siya magpatawa, gusto ko rin ipakita kung gusto ko rin makita kung paano niya pangalanan yung mga yung mga taong may involved dati sa droga, involved sa katiwalian. Talagang hindi siya natatakot pangalanan yun, mga insan. So, hindi rin siya natatakot na ipakita yung niya, yung humors niya, yung kakulitan niya sa taong bayan. Kaya naman sobra siyang minahal ng taong bayan dahil nga hindi siya nagkukunwari. Wala siyang itinatago sa sarili niya. Eto na yan. Kung ano ako, eto na ako. Kaliwas yan doon sa mga paninirang sinasabi sa kanila. At di naman talaga ako naniniwala doon na kahit anong pakanan ng paninira nila sa mga Duterte, lalo na kay Tatay Digong Duterte. Wala pong maniwala ako. So, unang-una, hindi ako naniniwala sa chismis lang. Maniniwala ako doon sa personal kong nakikita. Kumbaga, to see is to believe. Hindi yung bunganga lang nila. Dahil sinabi nila, paniniwalaan ko sila. Sino ba sila? Di ba? Mga insan, mas paniniwalaan ko dahil nakita ko ng totoo. At nakita ko kung paano mamuno at kung paano maging totoong taong mapagmahal si Pangulong Digong Duterte sa lahat ng mamamayan dito sa Pilipinas. At kung paano siya nagagalit sa mga durugista at sa mga makakaliwang grupo na tunay na sumisira sa ating bayan. So, para kahit paano sumaya tayo at makita natin siyang muli na masaya, tubak tayo doon sa mga kulitan niya at mga funny video moment niya. So ito mga insan, panoorin niyo po na. Payo tingali, Mr. Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Nami-miss niyo na ba siya? Eto, part 2 na tayo. Uniform! Sa pinakakwala at pinakamakulit na mga eksena. Ito ang PRRD's funniest moments. Part 2. Or pino pala to? Tamad ka bang mag-aral at laging pasang-awa ang grado mo? O huwag kakalimutan ang payo ni PRRD para sa'yo. Saan masyado mag-aral? Makapasa ka lang 75. Pwede. Okay na yan, 76. Yan, 77, 78, 79, 80. Hindi mo na kailangan. Sobra din. 75 lang, okay na yan. Sabi ng nanay ko, paano man tayo anak? Sabi ko, sige lang ha. Total, kung bigyan mo ako 78, ano kayang kumayang sobra? 75 bang kailangan ko para makaakyat ako? Bakit papagurin mo pa ako ng 90? Ilang oras ako yan Sa mag-aral? isang talumpati abay ipinagmalaki rin niya sa buong sambayanan. Mga miyembro ng kanyang gabinete
na karamihan ay graduate ng valedictorian. Hindi talaga alam Ito. ko. Dores siya valedictorian. Puro yan silang valedictorian. Okay na sana ang kanyang mga naging ita niya. Pero syempre, hindi mawawala ang twist sa kanyang mga istorya. Puro valedictorian. Kahir. Good lawyer. O tignan mo. Tignan mo ang buhay. Tignan mo ang buhay. Trabahante ko lahat. Hindi kayo makatulog. Sa 6 na taon ng kanyang panunungkulan, abay makailang beses din siyang dinalaw ng mga bisitang hindi inaasahan. Simulan natin sa bisita number 1. Yan. Hindi, linte nga taga pakulot na yun. Duladala ka ng toko dito. Ito namang bisita number 2, nagpainit na sa kanyang ulo. I don't mind. Alam mo, kalit sinainit ako. Pagdating ng bisita number 3, napagbintangan pa ang Liberal Party. Liberal na. Sigurado na ako. Likod. Itong bisita number 4, ayaw yata tantanan si Mayor. Kinuon pa. Talagang may away na ako sa pare. Ganitong langaw na ito. Utos Manila ito. Kanina pa yung sunod na sunod sa akin. Naligo naman ako. Yung upuan. Kung kakulitan lang talaga ng Pangulo ang pag-uusapan, abay pati profile picture sa Facebook, kanyang napagdiskatahan. O, diba? Sa lahat na yata ng Pangulo sa iba't ibang panig ng mundo, si Duterte lang ang kayang mag-profile picture ng ganito. Kilala natin ang Pangulo sa diretsahang sagot sa mga batiko sa kanya. Kaya nang tinanong ni Mike Enriquez kung dapat bang tularan ang pagkakaroon niya ng mga nobya. Hagalpak sa tawa ang audience sa walang prenong naging sagot niya. Mayor, sabi niyo may mga girlfriend kayo. Dapat Totoo. pantularan yan, mga kabataan. Well, kung siwalay ka sa asawa, doon gawin mo sarili mo. Hindi sa ano gawin ko itong karga-karga ko. Hindi ko naman ipagbili ito. Hindi mo masangla eh. Alam natin na itong si PRD medyo may edad na. Kaya sa interview ito ng GMA7, nakalimutan na yata kung ilan ang anak niya. Paborito niyong anak? Ilan tatlo? Apat. Ano? Sino ang paborito niyong anak? Ay, apat. Ako, siguraduhin mong hindi si VP Inday Sara ang nakalimutan mo. Baka malagdagan yung blind item niya tungkol sa'yo. Pinakagwapo ng mga PSG. Yes. Mga kay PR. Bayot nga ni Mr. Napakmal ka ng gwapo mga PSG dito daw ko, no? Oo na ako lang lumang na balita. O sige nga, pakinggan natin kung ano ang masasabi dyan ni Pangulong Duterte. Bakla ako noon. Sinong bakla dito? Yan, wala yan. Sino ba? Nag-admit na nga ako eh. Bakla man ako noon. Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Isa na nga siguro ang mga story time ni PRRD sa mamimiss na marami. Kagaya nitong kwento niya, noong isang beses ay nagpanggap siyang driver ng taxi. Tingnan, San Pedro, Hospital. Pagkano pagsabi ng bayan? Pagkano? Tingin siya ko, lapot siya. Tinanggap ko yung tapo sabi ko. Sige ma'am, okay lang. Sigur, ano na sigur? O sa kayo, nakita mo rin. Hindi uwi na ako. O kaya itong kwento niya tungkol sa isang police regional director. O siya, in 3, 2, 1, story time na. Kasama si Mayor. Isang araw, may pumunta ako. Alam ito nila, isang araw,
Ayun, umabot dyan si may babaeng dumating stewardess ng Katay. Sabi niya, iyak siya. Iiwanan ako, ipabuntisan ako, tapos iniwan. Sumama ng isang pulis sa Region 12. Alam niya to. Alam niya. Tapos sabi ko, Arlie, may babae dito, yung pulis mo, pinabuntisan, tapos tinakbuhan. Sabi ko, ayusin mo to. Pagkasalan niya. Ano yung pulis mo? Pagkasalan niya. Siguro, may kumpiyansa buwang. Bapa, tapos yan o, control. Kaya, papatay mo lang dito. Pero ito, Mayor. Sige ha. O, ito yung pangalan. Ato sa RD, sa regional nila. Sumbong ka doon. Ayusin. Nakalimutan ko na. Pasyal ako ng asawa ko. Tingnan namin dyan sa yung coffee, famous coffee sa kanto. Palabas na gate. Palabas na gate. Mayor! Naka-shorts. Naka-shorts. Tapos sabi ko, bumong siya. Gaganto. Ayun ko na asawa. Sabi niya na, hindi yung kumusta? Okay ako mayon. Nagpakasal na kami. Sino yung polis? Ganyan? Hindi. Iba sino? Pakasal na kami ni Arnie. Nitong mga huling taon ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte, makulit pa rin naman pero dahil sa edad, mukhang hindi na kinakaya ng katawan ng ating presidente. Ngayon ba man hanggang sa kahuli-hulihang segundo ng kanyang termino bilang Pangulo, pinilit pa rin niyang gampanan ng tungkulin na sinumpaan niya sa bawat Pilipino. In a few days, Tatago. yung Tinatago mo nagawa sa ko, i-blame. Tapos ka na. para sa akin yun na yun. The best that my efforts can really achieve. Kung kulang pa yun, pasensya na po. Yan, hindi ko na talaga kaya. Maraming salamat Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa iyong naging serbisyo sa ating bansa. Hindi man perpekto ang iyong administrasyon, pinapasalamatan namin ang mga mabuti mong nagawa. Maraming salamat po sa inyo and your help in my journey in the 6 years na binigyan ninyo ako ng honor maging presidente ng Pilipinas. Maraming Bulog sa'yo. Sobrang galing na ayun, nakita nyo. Diba, alam ko yung iba dyan, nakita yan at nasaksiyan mismo yan, napanood mismo yan, yung mga kaganapan na yan. Sarap lang talaga balik-balikan, mga insan. At dito natin makikita, no, na sa kabila nung medyo hirap na talaga siya nung mga huling taon niya, pero pinagpatuloy niya pa rin. Yun ang dapat, na kahit na nakikita naman natin na may nararamdaman siya talaga, pero tuloy yung pag-ano niya, tuloy yung pagserbisyo niya sa taong bayan. Hindi siya nawala, hindi siya katulad nung ginagawa ngayon na pinagtatakpan kung ano yung nangyayari sa kanya. Dapat ganyan gawin ngayon ng Malacanang. Ilabas niyo si BBM. Pakita niyo sa taong bayan na okay lang siya, na walang masamang nangyari or walang sakit na maluba ang Pangulo ngayon. Dapat gawin niyo ito. Para naman kahit papaano, yung mga taong naghahanap sa kanya, makampante na, ay, okay lang pala ang Pangulo natin. Baka may trangkaso lang nagpapahinga. Diba? Mamaya, lalong lumalim yung paghahanap ng taong bayan sa nila, matotoo nga yung mga sinasabi, mananagot din sila sa taong bayan, sa pagtatakip nila, pagtatago nila ng katotohanan sa mga tao, dahil karapatan naman talaga ng mga Pilipinong malaman kung nasaan yung leader nila at kaya pa ba nung leader nagampanan yung kanyang
trabaho. So yun lang mga insan, kung may komento at reaction kayo, i-komento dyan. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi. Paalam po.